phone ko ngayon. So, ibig sabihin, kaya naka-laptop ako ngayon. Parang, yan nga, parang na-hack yung, ano ko, yung cellphone ko. Teka, ba't ganun? Phone ko. Gusto ko malaman din ng ibang tao, okay, kung ano yung pinagdadaanan ko sa sitwasyon ko ngayon. Hindi ko inaamin sa inyo kasi ayoko ma-upset yung iba sa nangyari sa amin ng asawa ko, ha? Ano ba to? Nakainis. Sa nangyari sa amin ng asawa ko, hindi nyo alam kung bakit nangyari yun. Hiwalay na kami ng asawa ko. Hindi ko lang ma-explain sa inyo yung totoo. Hindi ko ma-explain sa inyo yung totoo kasi ayoko ma-upset kayo. Ayokong madismaya yung iba kasi alam ko marami kami na-inspired. Alam ko marami kaming na-inspire sa relasyon namin ng asawa ko. Matagal na eh. Matagal na to. Matagal na kaming iwalay. Iwalay kami pero hindi pa kami divorce. Okay? Na-explain ko na to dati sa iba kong sa mga show ko. Siguro mga 10 months na, 10 buwan na. Hindi ko kailangan explain yung buhay ko sa inyong lahat. Kasi kanya-kanya tayo ng buhay. Kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan. Ayoko sabihin sa inyo kasi ito yung real talk ng buhay ko ngayon. Tapos meron na ako naging boyfriend. Meron ako naging boyfriend ngayon. Ayun na, inaamin ko na sa inyo, ha. Nung naghiwalay kami ng asawa ko, mga ilang buwan na nakakalipas, siya yung nakipaghiwalay, hindi po ako. Yung asawa ko yung bumitaw. Yung asawa ko yung nag-give up. Hindi po ako. Kasi merong mga against. Hindi nyo na kailangang malaman yun kung sino. So, meron kaming naging conflict ng asawa ko nung umalis siya. Kaya kasi sabi ko sa inyo, hindi lahat ng LDR successful. Diba? May real talk ako niyan. So, nung wala na kami ng asawa ko, matagal na may nakilala akong isang lalaki na akala ko naman okay sa akin. Maraming salamat sa mga sumusuporta pa rin. Maraming salamat din sa mga nagbabash. Sinasabi nila na ako yung may kabit. Hindi po ako yun. Wala na kami ng asawa ko. Hindi ko lang maamin sa inyo kasi nasasaktan ako. Kasi ayokong ma-upset yung iba na nai-inspired naming dalawa, yung relasyon namin dalawa ng asawa ko. So, minalala ko ng isang lalaki, nakakala ko naman, makikita ko sa kanya yung kung anong meron yung asawa ko. Kaya lang ito yung nangyari, binlockmail po ako. Siya po yung nagpo-post nun kanina. Yung sa mga pictures, hindi ko po alam. Hindi ko alam na pinopost niya yon kasi hawak niya cellphone ko, hawak niya lahat ng pati bank account ko, lahat hawak. Wala akong hawak ngayon. Nakikita niyo naman, naka-laptop ko lang yung nadala ko. Kaya nasa laptop ako naka-live ngayon. Ang hirap ng hindi nyo alam. Pero please, wag nyo na akong i-bash kasi hindi po ako nagloko, hindi ako
Hindi ako naging kabit, hindi rin ako, like na sinasabi ko sa mga real talk ko, pinapayuhan ko pa yung iba na wag ganito kasi hindi ako ganun eh. Hindi nyo lang alam talaga yung pinagdadaanan ko ngayon. Hindi nyo nararamdaman kung anong meron ako ngayon. Sana wala na magbabash sa akin. Sana suportahan nyo pa din ako. Yun lang naman yung gusto ko eh. Hindi naman ako nakilala dito dahil lang sa asawa ko. Diba? Sana mahal niyo pa rin yung asawa ko. Kahit anong yung ginawa sa akin ng asawa ko, hindi ko siya pwedeng siraan kasi ganito yung nangyari sa aming dalawa. Porque wala na kami. Ang nangyari lang talaga is nagbago siya. Kung ano-ano na yung sinasabi niya sa akin. After na bumalik siya, nung pagkabalik niya, okay pa kami, then nakalipas yung ilang buwan na nandito na siya, bigla na lang boom, bigla na lang wala, bigla na lang siya umuwi sa kanila. Bigla na lang siyang nandun sa nanay niya. Bigla na lang na ayaw niya na. Bigla na lang nagbago yung pananaw niya na siya yung nag-give up. Pilit kong nilalaban yung relasyon namin dalawa pero ayaw niya na talaga. Work. Alam ng kaibigan ko yan, diba, be? Hindi talaga siya nag-work. Mga close friends ko lang ang nakakaalam ng ng pinagdadaanan ko ngayon. Iyak mo lang yan, madam, para ma-release mo. Still supportive. Maraming salamat sa mga still sumusuporta sa akin. Huwag nang ihangad si Afam kasi iba na eh. Iba na, hindi na kami, yung sitwasyon namin dati, hindi na ganun tawag doon, paano ba to? Hindi na ganun katatag. Di madaling maging LDR, ka na umiyak, Madam Kid everything. So, na-explain, ayoko talagang work. Kasi problema ko to eh, diba? Kaya lang sa nangyari kanina, yung pag-post ng lalaking na yon, hindi ko nagustuhan. Talagang kinuha niya yung Facebook account ko, yung cellphone ko kinuha niya para i-post lahat yon, para ipahiya ako sa social media, para sabihin sa social media na wala na kami ng asawa ko, siya na yung bago kong jowa. Ayaw niya akong iwanan. Okay? Kaya gumagawa siya ng paraan para maano ako sa kanya. Alam mo yung nasasakal ka na, kung meron kayong jowa na sinasakal kayo, kasi siya tinitingnan ko yung ano niya eh, yung ugali niya, kung anong meron ugali yung asawa ko, hinahanap ko sa kanya. Pero wala, sinasakal niya talaga ako. Yung parang lahat na lang ng kilos ko dapat alam niya. Lahat na lang ng kausap ko dapat alam niya. Tapos sasabihin niya sa social media, para good image siya. Siya yung tama, ako yung bad. Nasasabihin niya, ako yung toxic, ako yung manipulating, pero hindi ako yun, siya yun. Diba? Sasaktan ko yung ibang mga may gusto sa relasyon talaga ako. Yung parang lahat na lang ng kilos ko dapat alam niya. Lahat na lang ng kausap ko dapat alam niya. Tapos sasabihin niya sa social media, para good image siya. Siya yung tama, ako yung bad. Nasasabihin niya, ako yung toxic, ako yung manipulating, pero hindi ako yun, siya yun. Diba? Sasaktan ko yung ibang mga may gusto sa relasyon namin na asawa ko, pero that's life. Life must go on. Pang ilang breakup ko na ba to? 1, 2, 3. Yung pangatlo na to, pangatlo na to eh, sa asawa ko ngayon, pangatlo na. So, napagdaanan ko na din naman to. So, pero hindi pa kami, ikaklaro ko lang hindi pa kami divorce. Hiwalay lang kami. Hindi pa kami divorce ng asawa ko, hiwalay lang kami. Pero meron na siya. Meron na siyang bago. Okay?